Magkano ang hulog sa Kaiser? Depende po yan sa edad at papakita ko po sa inyo. So alright, so ito po ang Plan K45 para sa edad na 10 to 40 years old. Ang Kaiser po ay 7 years na pag-iipunan, then after noon fully paid ka na, then 13 years yung waiting maturity. Kaya total 20 years investment ang Kaiser. So ano po? So kapag ikaw ay na-approve ang policy mo sa Kaiser, meron kang benefit na accidental benefits na 405,000 kapag accident ang ikinamatay mo, may makukuha ang pamilya mo na 405,000. Ano po? At ito po ay kapag halimbawa isang buwan ka palang nagbabayad sa Kaiser, aksidente ang ikinamatay mo, wala pang isang buwan, so may makukuha ang pamilya mo. Ano po? Tapos kapag naka 2 years ka nang nag-iipon sa Kaiser, may term life insurance naman na 202,000. Kapag natural death ang ikinamatay mo, so may makukuha ang pamilya mo na 202,000. Times 2 kung accident ang ikinamatay, 405,000. Tapos, kapag naka-1 taon ka naman nag-iipon sa Kaiser, meron kang pre-annual physical examination, may pre-dental benefits, at meron kang annual benefit limit na 50,000 taon-taon sa loob ng 7 years. Kung ikaw ay nako-confine or na-admit or inpatient, meron kang 50,000 na magagamit o pangbayad mo sa hospital. Ano po? Tapos, ang total contract price ng Kaiser ay 185,288 sa Plan K45 para sa edad na 10 to 40. Ano po? Tapos, ito po yung magiging maturity value mo kapag ikaw ay dumating sa maturity date. Kung walang nangyari sa'yo, hindi ka nagkasakit, hindi ka na-aksidente. So, meron kang makukuha maturity value sa 20 years. 524,776. May mode of payment po ang Plan K45. Monthly, 2,647 or 88 per day po yan. Kasi iba namamahalan eh. Pero kung isipin mo, 88 per day lang yan. Tapos quarterly, 7,676. Semi-annual, 14,294. Annual, 26,294. Spot cash, 166,140. Itong quarterly, semi-annual, annual spot cash, may discount po yan. Yung monthly lang po ang wala. Ano po? Tapos, every year, meron tayong 500 policy fee na binabayaran for 7 years. Kung gusto mo naman mag-spot cash, kung may budget ka, ito po siya. Tapos, samahan mo ng 7 years na total ng 500 policy fee. Ano po? So, ayan po ang Plan K45 para sa 10 to 40 years old. So, ito po yung pinaka-lowest na plan. Ano po? Para sa edad na 10 to 40 years old. At ito naman ang next. Ito po ang Plan K50. So, itong Plan K50 ang sumunod sa lowest plan ng 10 to 40 years old. So, kung gusto mo ng higher plan, ito po. So, kung ikaw ay na-approve ang policy mo, meron kang 450,000 na accidental benefits na para sa pamilya mo kung ikaw ay mamatay at aksidente ang ikinamatay mo. Tapos, kung nakaipon ka na ng 2 years sa Kaiser, may term life insurance ka na 225,000 kung natural death ang ikinamatay mo. Kapag ikaw ay 3 years, 4 years, bigla kang suddenly namatay, di ba? Natural death. So, may 225,000 na makukuha ang pamilya mo. Kung accident, ang ikinamatay times 2 nito. So, magiging 450,000 po. Ano po? Times 2 ng 225,000, magiging 450,000. Tapos, kapag naka-1 taon ka na nag-iipon sa Kaiser, may pre-annual physical examination ka, may pre-dental benefits, may annual benefit limit ka na magagamit taon-taon sa loob ng 7 years na 50,000. So ano po,
Ang Kaiser po ay 7 years pag-iipunan, 13 years waiting period. Total maturity niya is 20 years. Ano po? At 500 policy yearly for 7 years. Tapos ito ang total contract price ng Plan K50, 205,875,000 pesos. Plan K50 para sa edad na 10 to 40 years old. Kung ikaw ay nandito pa sa edad, pwede mo itong piliin. No, ang monthly niya, 2,941. Sabi mo, mahal. So, 98 per day lang yan. Isipin mo lang yan, pag-ipunan mo. Tapos may 2,941 ka na. So, iyon, pwede mo siyang panghulog sa Kaiser. Tapos, itong quarterly, 8,529. Kung gusto mo naman ng mode of payment, na quarterly, semi-annual, 15,882. Or kung gusto mo naman annual, 29,411. Or spot cash, 184,600. Kung spot cash ang gagawin mo, isama mo na rin ang total ng 500 policy fee na 7 years. So, 7 years na total na 500 policy fee. Ano po? Kung monthly, edi every year, may 500 policy fee po tayo for 7 years. Okay po? So, ang value maturity ng Plan K50, kapag walang nangyari sa iyo, hindi ka namatay, hindi ka na-confine, hindi mo nagamit yung annual benefit limit mo na 50,000. So, dumating sa maturity, ito makukuha mo, 583,084. Kung ikaw ay nasa edad 10 to 40 years old, ito ang pwede mo kumukuha, Plan K50. Ito po yung mga mode of payment. Ano po? So, next. So, ayan po. Sino po dito nasa edad na 41 to 50, Plan K60 po ang pwede sa inyo. Ano po? Ito po ang mga mode of payment ng Plan K60, 3529. 118 per day lang po siya. Kung tutusin, mag-ipon lang kayo ng 118 per day. Tapos, meron na kayong 3529 na panghulog sa Kaiser. Ito yung quarterly niya, 10,235. Semi-annual, 19,058. Annual is 35,293. Spot cash, 221,520. Or 221,520. Ito pong quarterly, semi-annual, annual spot cash, yan po ay may mga discount na. Ang monthly lang po ang walang discount. Ang total contract price ng Plan K60 is 247,050 pesos. Ano po? Plus may 500 policy fee tayo na yun, per year. 500 policy per year for 7 years. Kung spot cash, ang gagawin mo, so itotal mo na yung 7 years na 500. Ano po? Isama mo na sa spot cash. Halimbawa, ito naman, ito yung accidental benefits ng Plan K60. Kapag na-approve yung policy mo, mula nung ikaw ay nag-apply at ikaw ay na-aksidente, wala pang isang buwan, may 540,000 ka para sa pamilya mo na maiiwan. Kung hindi ka naman na-aksidente, tapos natural death ang ikinamatay mo, lagpas na ng 3 years na nag-iipon ka, may 270,000 ka para sa pamilya mo na maiiwan. Term life insurance. Ano po? Tapos, kapag ikaw ay isang taon na nag-iipon sa Kaiser, meron kang pre-annual physical examination, pre-dental benefits, or check-up, annual benefit limit na 50,000 taon-taon na magagamit kung ikaw ay ma-admit o ma-confine sa loob ng 7 years. Ano po? Kung wala namang nangyari sa iyo, good news, at dumating yung maturity sa 20 years, ito makukuha mo, 699,701. Ano po? So, ang Kaiser po ay 7 years pag-iipunan. After nun, fully paid ka na. Then, mag-aantay ka lang ng 13 years waiting maturity. So, ito yung projected value mo. Makukuha 699,701. Plan K60 para sa edad na 41 to 50 years old. Kung ikaw ay naandito sa edad, pwede mo piliin ito. Okay? Alright, so pag-usapan po natin para sa edad na 51 to 60 years old sa mga nagtatanong, ano pong ang plan ng pwede sa akin? Ito po, Plan K75. So, ito po yung mode of payment ng Plan K75. Monthly, 4,412.
So, kung tutusin, pwede mo siyang pag-ipunan niya ng 147 per day. So, meron ka ng 4,412. So, pwede ka nang mag-invest sa Kaiser. So, may HMO ka na. Tapos, ito yung quarterly niya. 12,794. Semi-annual, 23,823. Annual, 44,116. Spot cash, 276,900. Itong quarterly, semi-annual, annual spot cash, may discount na po yan. Ano po? Kapag na-approve ang policy mo sa Kaiser, ito po, makinig kayo. Covered ka or insured ka ng accidental benefits na 675,000. Kung isang buwan ka palang nag-iipon, suddenly accident ang ikinamatay mo, 'di ba? Approve na yung policy mo sa Kaiser. Ito makukuha ng pamilya mo. Kung accident ang ikinamatay mo, may makukuha ang pamilya mo na 675,000. Pero kung lagpas 3 years ka nang nag-iipon tapos doon ka namatay, hindi accident pero natural ang ikinamatay mo. Natural death, halimbawa ay binangungot. So may makukuha ang pamilya mo na 337,500. Okay, again, kung accident naman ang ikinamatay, times 2 nitong 337,500, ito makukuha 675,000. Basta accident, times 2 ng term life insurance. Okay po? So, sana naintindihan nyo. And then, kapag ikaw ay naka-isang taon na nag-iipon sa Kaiser, ano po, meron kang pre-annual physical examination or APE na tinatawag, may pre-dental benefits or check-up. May annual benefit limit ka na 60,000 na magagamit kung sakaling ikaw ay na-confine or na-admit. So, may pangbayad ka na 60,000. Hindi ka na mag-isip kung saan kukuha na pangbayad. And then, yun, makakatulong din yung PhilHealth mo para mabawasan yung bills mo, di ba? So, yun, 60,000. Taon-taon sa loob ng 7 years. Kung taon-taon ka na confine, hindi taon-taon may 60,000 ka magagamit. Pero kung wala namang nangyari sa'yo, hindi mo nagamit yung 60,000, ibabalik ni Kaiser sa'yo yung inipon mo na sa loob ng 7 taon na 85% ng total contract price ng Kaiser Plan K75 dito sa upon maturity sa ika-20 years. Ang Kaiser po ay 7 years pag-iipunan. After nun, fully paid ka na. Then, 13 years ang waiting maturity. So, kung walang nangyari sa'yo, good news, hindi ka nagkasakit, hindi ka namatay, hindi mo nagamit tong annual benefit limit mo. So, pagdating ng maturity value, ito makukuha mo. 874,626 ang makukuha mo. So, retirement fund mo siya or healthcare fund mo na magagamit. Diba? Ito yung mode of payment. Monthly, 4,412. Quarterly, 12,794. Semi-annual, 23,823. Annual, 44,116. Spot cash, 276,900. Ano po, kung spot cash, total na 500 policy fee na sa loob ng 7 taon, total po yun. Isama nyo na po dito. Pero kung monthly, so kada taon meron kang 500 policy fee. Yung quarterly, semi-annual, annual spot cash, may discount po yan na So, para sa edad na 51 to 60, ito lang po siya, 147 per day or 44 or 4,412. Sorry. Yan po. Next. Ito, ideal plan. Plan K100. Pwede ito sa 10 to 60 years old. So, ito po yung monthly niya. 5,812 or 196 per day. Pag-ipunan mo lang yan araw-araw. Meron ka ng pang healthcare na 5,812. Ito yung quarterly, 17,058. Semi-annual, 31,764. Annual, 58,821. Spot cash, 369,200. Yung quarterly, semi-annual, annual spot cash, may discount na po yan. Ito ang total contract price ng Plan K100, 411,750 pesos. So, kapag ikaw ay na-approve ang policy mo, tapos ay meron kang 900,000 na accidental benefits. Kung suddenly, yun nga, kapag ikaw ay wala pang 2 months na nagbabayad, accident na ikinamatay mo, na-approve yung policy mo, di ba? So, may makukuha ang pamilya mo na 900,000.
Kapag ka naman lagpas ka na ng 2 years na nag-iipon sa Kaiser, may term life insurance na 450,000 ang pamilya mo na makukuha kung natural death ang ikinamatay mo at hindi accident. Ano po? Pero kung accident, times 2 ng 450,000. Ito makukuha. Then kapag naka-isang taon ka na nag-iipon, meron kang annual benefit limit na 60,000. Taon-taon yan, sa loob ng 7 taon, meron kang magagamit kung ikaw na-confine or na-admit or inpatient. Tapos may pre-dental benefits ka. May pre-annual physical examination. Basta ikaw ay naka-isang taon nang nag-iipon sa Kaiser. Meron kang pre-annual physical examination, pre-dental benefits, annual benefit limit na 60,000. Tapos kapag hindi mo nagamit yung 60,000 na to sa loob ng 7 taon, itong total contract price na to, ibabalik sa iyo ni Kaiser ng 85% dito sa maturity value. So, ang makukuha mong maturity value na total lahat, kung walang nangyari sa iyo, hindi mo nagamit yung 60,000, at hindi naman ikaw namatay. So, ito makukuha mo, 1,166,168 sa ika-maturity sa 20 years. Ang Kaiser po ay 7 years pag-iipunan. After nun, fully paid ka na. Tapos magantay ka na lang ng 13 years waiting period. So, ito yung maturity period na makukuha mo. Para po ito sa edad na 10 to 60 years old, ideal plan. So, the higher the plan, the higher the benefits. So, pwede mong gawing milyonaryo o bigyan ng milyon ang anak mo. Simulan mo sa 10 years old mong anak. So, ito po may policy fee na 500. So, kung nais mong matutunan pa at may katanungan ka, mag-message ka lang, kontakin mo ko or message mo yung taong nag-share nito sa iyo. Take note po pala, yung ating term life insurance is hanggang 20 years lamang po tayo covered. Okay po. Ngayon, kung sa 21 years dun ka namatay, di syempre may value maturity ka na nung natanggap, yun pwede mo ipamana sa pamilya mo ito. So, alam ko marami ka pang katanungan kung saan ang office ng Kaiser, paano mag-apply, mag-message ka sa akin para mag-guide ka namin. So, thank you for watching. And comment #Kaiser kung interested ka na simulan nito. Ang Kaiser po ay transferable. Ito po ay HMO. Ang Kaiser ay long-term healthcare. Dapat may short-term healthcare ka para ngayon na ginagamit. At ito yung long-term healthcare na magagamit mo pagtanda. Diba pagtanda natin, doon naglalabasan yung mga sakit at mahal at magastos tumanda. Lalo na kung wala tayong ipon. Kaya habang may short-term healthcare ka pa sa kumpanya mo, pinag-iipunan mo na tong Kaiser long-term healthcare. Tandaan po sa Pilipinas, ang Kaiser lang po ang HMO na may long-term healthcare at transferable na may healthcare, life insurance, at investment. So, thank you for watching. Follow me for more.